Ako si Miguel, 16 na taong gulang at kasama ko ang aking pinsan na si Andrea. Madalas kaming maglakbay sa aming bayan, ngunit ang araw na ito ay kakaiba. Laging may kulog na umuugong sa kalangitan, ngunit sa halip na takot, nararamdaman naming may tawag na hindi maipaliwanag. Habang naglalakad kami sa tabing dagat, napansin namin ang isang isla na tila lumulutang sa gitna ng ulap. Ang alon ay parang musika na nagmumula sa malayo, isang awit na hindi pamilyar ngunit nagdadala ng kakaibang damdamin sa aming mga puso. Miguel, naririnig mo ba iyon? Tanong ni Andrea. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at pagkabighani. Walang duda, pareho naming naririnig ang awit, isang melodiya na nagtutulak sa amin na hanapin ang pinagmulan nito. Oo, Andrea. Parang kailangan natin puntahan ang isla na iyon, sagot ko. Sa kabila ng panganib na maaaring dala nito, ang aming pagkasabik at pag-iimbestiga ay mas matimbang kaysa sa takot. Nagdesisyon kaming kumuha ng bangka mula sa isang matandang mangingisda na nakatira malapit sa dalampasigan. Hindi ko inaakalang may mga kabataan pang nais pumunta sa islang iyon, wika ng matanda, habang sinisimulan niyang ayusin ang bangka. May kakaibang pag-aalala sa kanyang boses, ngunit hindi ito nagpatigil sa amin. Maraming kwento ang sinasabi tungkol sa islang iyon. Ang iba'y nagsasabing may mga nawawala roon. Pero huwag kayong mag-alala, sigurado akong magtatagumpay kayo. Habang papalapit kami sa isla, ang awit ay nagiging mas malinaw. Puno ito ng pangako, ng pag-asa, ngunit may kaakibat na misteryo na tila nagtatago sa likod ng bawat nota. Ang hangin ay bumugso at ang langit ay tila nagdilim, ngunit ang aming determinasyon ay naglalagablab. Miguel, natatakot ako pero kailangan nating malaman kung ano ang nasa likod ng awit na ito. Bulong ni Andrea, sabay hawak sa aking kamay. Sa wakas, narating namin ang isla. Ang paligid ay puno ng makakapal na puno at makakapal na ulap. Ang lupa ay tila sumisipsip sa aming mga paang nangangapa sa dilim. Sa kabila ng aming takot, ang pagnanasa naming malaman, ang katotohanan ay mas malakas. Habang naglalakad kami sa kagubatan, biglang may narinig kaming kaluskos sa likuran. Tumigil kami, ang aming mga puso ay bumilis ang tibok. Sino ang naroon? Sigaw ko, ngunit ang kami nabalot ng katahimikan. Biglang may lumabas na figura mula sa likod ng mga puno. Isang batang babae, payat at tila matagal nang naroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at takot. Hindi kayo dapat narito, wika niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang awit, ito ay isang bitag. Napalingon ako kay Andrea, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit bago pa man makasagot ang batang babae, narinig naming muli ang awit, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas at mas nakakatakot. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman namin ang pag-iiba ng hangin, ang paglapit ng isang panganib na hindi namin inaasahan. Miguel, kailangan na natin umalis, bulong ni Andrea, ngunit ang aming mga paa ay tila nakapako sa lupa, nababalot ng takot at kawalang katiyakan. Bago pa man kami makapagdesisyon, isang matinding sigaw ang bumulabog sa katahimikan ng isla. Ang awit ay nawala, ngunit ang sigaw ay nagpatuloy, punong-puno ng pighati at desperasyon. Paano kami makakatakas sa lugar na ito? Ano ang tunay na lihim ng awit mula sa isla sa gitna ng ulap? Mula sa aking pananaw, ang tunog na iyon ay parang bula ng sabon, nagpapalutang, bumabalot, at unti-unting nagiging bahagi ng aming kamalayan. Hindi ko akalaing ang isang awit mula sa kalagitnaan ng ulap ay magiging sanhi ng aming paglalakbay. Ngunit heto kami, sina Elia at ako, naglalakbay papunta sa isang isla na tila puno ng misteryo. Elia, naririnig mo ba yon?
Tanong ko habang nililingon siya. Si Elia, ang aking pinsan at matalik na kaibigan, ay nakatitig sa malayo. Ang kanyang mga mata ay parang mga kristal na sumasalamin sa liwanag ng araw. Oo, naririnig ko, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong pagkasabik. Ang awit na iyon ay tila nagmula sa kung saan, mula sa isla na natatakpan ng ulap. Hindi ko maipaliwanag kung paano kami napukaw ng gayong tunog, ngunit para bang may isang pwersa na humihila sa amin papunta roon. Habang papalapit kami sa baybayin, ang tunog ay lalong lumalakas. Ang awit ay isang halo ng mga tinig. Malumanay, puno ng pangako, ngunit may bahid ng lungkot. Para bang sinasabi nito na may isang bagay na mahalaga na kailangan naming matuklasan. Elia, ano sa tingin mo ang meron sa isla? Tanong ko habang inaabot ang kanyang kamay. Ang hangin ay malamig, ngunit ang pagkakahawak namin ay nagbibigay init at lakas. Hindi ko alam, pero ramdam ko na kailangan nating malaman. Tugon niya, puno ng determinasyon. Sa aming pagdating sa baybayin, nakita namin ang isang maliit na bangka. Lumang-luma ito, ngunit tila matibay pa rin. Wala kaming pag-aalinlangan na gamitin ito upang makarating sa isla. Sa bawat hakbang papalapit sa bangka, ang awit ay lalong nagiging malinaw, para bang nang aanyaya. Habang nasa bangka, si Elia ay biglang tumayo at tinuro ang kalangitan. Tingnan mo, sigaw niya, sa itaas namin ay may mga ibong nagliliparan, tila sumasabay sa ritmo ng awit. Ang kanilang pakpak ay kumikinang sa sinag ng araw na parang mga bituin na bumabagsak mula sa langit. Parang sila ang tagapaghatid ng mensahe, sabi ko. Mensahe mula sa isla. Baybayin namin ang dagat, ang alon ay banayad at tila nagsasayaw sa ilalim ng bangka. Sa aming paglapit sa isla, ang ulap ay unti-unting nagiging manipis, nagbubunyag ng isang lugar na hindi pangkaraniwan. Ang isla ay puno ng mga puno na may kakaibang hugis. Ang kanilang mga dahon ay kumukuti-kutitap sa sari-saring kulay. Elia, tingnan mo yon, sabi ko habang itinuturo ang isang puno na tila sumasabay sa awit. Ang mga dahon nito ay tumutunog, parang mga kampanilya na nagmimistulang bahagi ng himig. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng isla, may isang bagay na nag-aalangan sa akin. Para bang may isang bahagi ng awit na hindi ko pa rin maintindihan. May kulang, sabi ko. O parang may bahagi ng kwento na hindi pa natin alam, sagot ni Elia habang ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bahagi ng kagubatan. Doon tayo magpunta. Sumunod kami sa kanyang hinala, pumasok kami sa isang maliit na daanan patungo sa loob ng isla. Sa bawat hakbang, ang awit ay nagbabago. Nagiging mas malalim, mas komplikado, na parang may mga nakatagong mensahe sa likod ng bawat nota. Sa wakas, narating namin ang isang clearing kung saan ang liwanag ay bumabagsak mula sa kalangitan. Sa gitna nito ay may isang luma at sirasirang bahay kubo. Tila dito nagmumula ang awit, sabi ni Elia. Lumapit kami sa kubo. Ang pintuan nito ay nakabukas ng kaunti. Sa loob, nakita namin ang isang lumang gramophone, umiikot at patuloy na tumutugtog. Ang tunog nito ay nagmumula sa isang lumang plakang, tila naglalaman ng mga lihim ng nakaraan. Ngunit bago pa man namin maabot ang gramophone, biglang tumigil ang awit. Nagkaroon ng katahimikan na parang sinasabi ng isla na may isang bagay na kailangan naming matuklasan bago pa magpatuloy ang kwento. Elia, ano ito? Tanong ko habang sinusubukan kong basahin ang nakaukit sa plaka. Ang mga letra ay lumang-luma na, ngunit may isang pamilyar na simbolo sa gitna. Isang simbolo na tila nakita na namin sa isang lumang litrato sa bahay ng aming lola. Napatingin kaming dalawa sa isa't isa, alam naming may koneksyon ito sa aming pamilya. Ngunit ano ang koneksyon ng simbolo sa awit at bakit ito narito sa isla? Sa gitna ng aming pag-iisip,
Bigla naming narinig ang isang kaluskos mula sa labas. May isang anino na dumaan sa bintana, mabilis at hindi namin maaninag. Siya ba ang nagdala sa amin dito? O may iba pang misteryo na nakatago sa likod ng awit? Ang isla ay tahimik, ngunit alam namin na hindi ito ang katapusan. Ito lamang ang simula ng isang kwento na puno ng misteryo at kami, sina Elia at ako, ay handa ng tuklasin ang susunod na kabanata. Nang bumalik kami ni Lila mula sa paglalakbay sa kagubatan papunta sa aming munting nayon, hindi maalis sa aming isipan ang mahiwagang isla na nasaksihan namin sa gitna ng makapal na ulap. Ang himig na aming narinig mula roon ay parang isang matamis na panaginip na patuloy na umaawit sa aming mga tainga. Tila ito isang tawag na hindi namin maipaliwanag. Isang gabi, habang kami ay nasa ilalim ng maliwanag na buwan at nakahiga sa damuhan sa likod ng bahay ni Lila, napagkasunduan naming bumalik at tuklasin ang lihim ng isla. Hindi ba't nakakalito? Tanong ni Lila habang nakatingin sa kalangitan. Bakit tila tayo lang ang nakakarinig ng awit na iyon? Oo nga, sagot ko. Walang ibang nakapansin. Parang tayo lang ang espesyal na tinatawag ng awit na iyon. Kinabukasan, maaga pa lamang ay naghahanda na kami ng aming mga gamit. Nagdala kami ng sapat na pagkain, tubig, at ilang kagamitan para sa aming paglalakbay. Alam naming delikado, ngunit ang pananabik na marating ang isla ay mas malakas kaysa sa aming takot. Habang naglalakbay kami patungo sa kinaroroonan ng isla, napansin naming tila mas maliwanag ang araw kaysa dati. Ang mga puno na dati ay parang karaniwang mga halaman lamang, ngayon ay tila kumikislap sa sinag ng araw. Ang mga ibon ay mas masigla ang paglipad at ang kanilang mga awit ay parang nakikisabay sa mahiwagang himig mula sa isla. Pagdating namin sa Pampang, sumakay kami sa isang maliit na bangka na matagal nang nakaparada roon. Parang ito'y hinihintay kami. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Tanong ni Lila, halatang kinakabahan ngunit puno ng determinasyon. Oo, ito na ang pagkakataon natin, sagot ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Kailangan nating malaman kung ano ang awit na iyon. Habang palapit kami sa isla, unti-unti naming naririnig muli ang himig. Ngayon ay mas malinaw at mas malapit. Ang mga ulap na bumabalot dito ay tila gumagalaw, na parang may sariling buhay. Nang marating namin ang pampang ng isla, ang himig ay naging mas malakas at mas malinaw. Tila ba ito'y nagmumula sa puso ng isla. Sinundan namin ang tunog at habang papasok kami sa gubat ng isla, napansin naming nag-iiba ang kapaligiran. Ang mga halaman ay may iba't ibang kulay na hindi namin maipaliwanag at ang hangin ay may kakaibang bango. Nakakabighani at nakakatakot ang lugar na iyon sa parehong pagkakataon. Maya-maya pa, nakarating kami sa isang maliit na parang sa gitna ng isla. Sa gitna nito ay may isang matandang puno na tila puno ng kasaysayan at hiwaga. Sa ilalim ng puno ay may isang maliit na bukal at mula roon ay nanggagaling ang awit. Ang tubig ay kumikislap na parang mga bituin sa ilalim ng liwanag ng araw. Habang kami nakatayo roon, biglang nagliwanag ang paligid at sa isang kisap mata, nakita namin ang isang figura na lumitaw mula sa puno. Isang babae na tila gawa sa liwanag at ulap ang lumitaw. Siya'y may mahaba at malinaw na buhok at ang kanyang mga mata ay parang dalawang bituin. Maligayang pagdating, sabi ng babae sa isang tinig na parang ang awit mismo. Ako si Amara, ang tagapangalaga ng awit ng isla. Matagal ko na kayong hinihintay. Nagulat kami ni Lila, ngunit sa kabila ng aming pagkabigla, naramdaman namin ang kapayapaan. Parang alam namin na wala kaming dapat ikatakot. Amara, bakit kami? Tanong ko habang hindi makapaniwala sa nakikita. Dahil kayo ang mga pinili, sagot ni Amara, upang ipagpatuloy ang kwento ng isla. Ang awit ay isang alaala,
isang mensahe mula sa nakaraan na kailangan ninyong ipasa sa susunod na henerasyon. Ngunit bago pa man namin maintindihan ang lahat ng kanyang sinasabi, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga ulap ay dumilim at ang mga puno ay nagsimulang umungal na parang may paparating na bagyo. Kailangan ninyong magmadali, babala ni Amara. May panahon para sa lahat at ang oras ninyo ay nauubos na. Sa sandaling iyon, biglang naglaho si Amara sa hangin kasabay ng kanyang awit. Iniwan niya kami ni Lila na litong-lito at puno ng katanungan. Isa lang ang malinaw. May kailangan kaming gawin, ngunit hindi namin alam kung ano iyon. Habang bumabalik kami sa bangka, hindi mawala sa isip ko ang huling mga salita ni Amara. Ano ang ibig sabihin ng pagpasa ng awit at bakit parang may nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga puno? Habang lumilisan kami sa isla, hindi ko maiwasang magtanong. Ano ang tunay na lihim ng isla at bakit tila may ibang puwersang nais itong itago? Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin maiwasang isipin ang mga nakaraang araw. Ako si Elena at kasama ang pinsan kong si Marco. Kami ay tila nahulog sa isang mundo ng misteryo na parang awit mula sa isang sinaunang isla sa gitna ng ulap. Ang awit na iyon na minsang pumatak sa aming pandinig ay tila isang panawagan mula sa kalaliman ng aming mga puso. At ngayong narito kami sa isla, natuklasan namin na ang awit na iyon ay may mas malalim pang kahulugan kaysa sa aming inaasahan. Lumisan kami sa maliit na silid kung saan kami pansamantalang nakahanap ng kanlungan. Ang paligid ng isla ay tila kayamanan ng mga lihim at mga sagot sa mga tanong na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ang mga puno ay tila nagkukubli ng mga kwento. Ang hangin ay humahaplos sa aming mga pisngi na parang mga kamay ng mga ninuno na naglalakbay sa mga panaginip. Ang lupa sa kanyang katahimikan ay tila nagsasalaysay ng mga katotohanan na matagal nang itinago. Elena, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Marco habang naglalakad kami sa makipot na daanan. Ang mga bato ay tila pawang mga hakbang ng mga naunang narito. Oo, Marco, parang may sinasabi ang isla sa atin. Pero hindi ko pa rin ito lubos na maipaliwanag. Tugon ko habang pinipilit kong pakinggan ang awit na tila muling bumabalik sa aking isipan. Ang mga nota ay umaagos na parang agos ng ilog. Nagpatuloy kami sa paglakad hanggang sa marating namin ang isang maliit na kakahuyan. Sa gitna nito may isang lumang kubo na tila pinabayaan ng panahon. Ang mga dingding nito ay natatakpan ng mga baging, ngunit sa kabila ng kalumaan, may kakaibang aura itong taglay. Parang may pumipintig na enerhiya na nagmumula sa loob nito. Sa tingin mo, dito nanggaling ang awit? Tanong ni Marco, habang unti-unting bumibilis ang tibok ng aking puso. Hindi ako sigurado, ngunit may kung anong puwersa ang nagtutulak sa amin upang pumasok sa loob. Pagbukas namin ng pinto, ang loob ng kubo ay puno ng lumang kasangkapan at mga bagay na tila bahagi ng ibang panahon. Sa gitna, may isang lumang piano na natatakpan ng alikabok. Ang mga susi nito ay tila bulong ng mga lihim na matagal nang hindi naipahayag. Lumapit kami sa piano at nang hinaplos ni Marco ang mga susi, bigla itong tumunog. Isang awit ang umalingaw-ngaw sa buong kubo, ang mga nota ay tila buhay, nagsasayaw sa hangin. Sa bawat indayog ng musika, tila may mga imahe na bumabalik sa aking isipan, mga larawang matagal nang nakabaon sa aking alaala. Elena, tingnan mo! Sigaw ni Marco habang ang mga dingding ng kubo ay tila naglalabas ng liwanag. Ang mga imahe ng dalawang batang magkasama naglalaro sa tabi ng ilog ay biglang lumitaw. Ang mga batang iyon ay kami, sina Elena at Marco, ngunit may kung anong kakaibang bagay sa kanilang paligid. Isang balabal ng ulap na pumapaligid sa kanila. Anong ibig sabihin nito?
Tanong ko, habang ang awit ay patuloy na umaagos, ang mga imahe ay nagiging mas malinaw. Ang mga bata ay tila may hawak na isang lumang libro. Ang mga pahina nito ay punong-puno ng mga simbolo at mga guhit. Elena, ang libro! Bulalas ni Marco, habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa pagkasabik. Ang lumang libro na iyon ay hawak ng mga bata sa imahe at ngayon narito ito sa harapan namin sa tabi ng piano. Dinampot ni Marco ang libro at nang buksan niya ito, ang mga simbolo ay tila kumikislap. Ang mga guhit ay nagiging buhay. Elena, ito ang susi, sabi ni Marco, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkakagulat. Ngunit bago pa man namin lubos na maunawaan ang kahulugan ng mga simbolo, isang malakas na hangin ang biglang umihip, ang mga pahina ng libro ay nagliparan, at ang kubo ay tila umikot sa isang kalaliman ng liwanag. At doon, sa gitna ng liwanag, isang anino ang unti-unting lumitaw. Isang figura na tila naglalakbay mula sa nakaraan. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit hindi ko pa rin matukoy. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa aming paligid, isang awit na puno ng pangako at pag-asa. Elena, Marco, kayo ang susi sa pagbabalik ng awit, sabi ng figura, habang ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa liwanag. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang awit, ang isla, at ang libro, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malawak na kwento na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit alam ko sa kaibuturan ng aking puso na ang mga lihim na ito ay hindi lamang tungkol sa amin, kundi tungkol sa isang mas dakilang layunin na kailangan naming tuklasin. At habang ang liwanag ay unti-unting naglalaho, ang awit ay muling tumunog, mas matindi, mas makapangyarihan. Isang panawagan na hindi namin kayang talikuran. Sa totoo lang, hindi ko akalaing aabot kami ni Marcos sa ganitong punto. Sino ba naman ang mag-aakala na ang simpleng pagbisita namin sa probinsiya ay hahantong sa isang kakaibang pakikipagsapalaran? Pero heto kami ngayon, nakatayo sa paanan ng isang mahiwagang isla na tila lumulutang sa gitna ng ulap. Isang awit ang narinig namin mula sa kaitaasan, parang tinig ng mga anghel na humuhuni na siyang nagdala sa amin sa lugar na ito. Sigurado ka ba dito, anak? Tanong ni Marco, ang pinsan kong laging laman ng mga kalokohan, pero ngayon seryosong seryoso ang muka. Oo, Marco, kailangan nating malaman kung ano ang nasa itaas. Sagot ko habang tinititigan ang daan pataas na tila ba'y inililok mula sa ulap mismo. Nagsimula kaming umakyat. Ang landas ay hindi tulad ng inaasahan naming batuhan o makikitid na daan. Parang mga hagdang gawa sa kristal, tila ba sinadyang ilagay doon para sa mga tulad naming nagnanais tuklasin ang lihim ng awit. Habang umaakyat kami, napansin kong unti-unting nagiging mas malinaw ang tinig. Nakakapanindig balahibo, ngunit sa parehong pagkakataon ay nakakaakit. Alam mo, Ana, pakiramdam ko parang hinahatak tayo ng awit na yon, sabi ni Marco, habang naglalakad kami sa isang bahagi ng daan na naliliwanagan ng sinag ng buwan. Oo nga pero kailangan nating maging maingat. Hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin doon. Sagot ko habang pinag-iisipan ang aming kalagayan. Habang patuloy kaming umaakyat, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga ulap ay tila naging mas makapal at ang hangin ay naging mas malamig. Nakaramdam ako ng kaba at pangamba, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang hindi maipaliwanag na pagnanais na makarating sa tuktok at matuklasan ang pinagmumulan ng awit. Matapos ang ilang minutong pag-akyat, nakarating kami sa isang patag na bahagi ng isla. Laking gulat namin nang makita ang paligid. Isang hardin na puno ng mga bulaklak na hindi pa namin nakikita kailanman. Ang mga bulaklak ay kumikinang sa kadiliman na tila sumasalamin sa liwanag ng buwan. Napatigil kami sa paghanga.
Hindi ba't ito ang mga bulaklak na nasa lumang litrato sa bahay ni Lola? Tanong ni Marco na halatang namangharin. Tama siya, mga bulaklak na minsan na naming nakita sa mga lumang larawan ng aming Lola. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa gitna ng hardin ay naroon ang isang maliit na lawa. Sa gitna nito may isang maliit na isla na tila gawa sa salamin. Dito nagmumula ang mahiwagang awit. Ano kaya ang nasa loob niyan? Tanong ko sa sarili habang naglalakad papalapit. Habang unti-unti naming nilalapitan ang isla sa gitna ng lawa, biglang humina ang awit at tila ba'y nagbago ang hangin. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa akin, para bang may koneksyon ang lugar na ito sa aming pamilya. Si Marco ay tila nakaramdam din ng kakaibang enerhiya sapagkat bigla siyang napahinto. Ana, naramdaman mo ba yon? Tanong ni Marco, halatang naguguluhan. Bago pa ako makasagot, isang liwanag ang biglang lumitaw mula sa isla sa gitna ng lawa. Ang liwanag na iyon ay bumalot sa buong paligid at sa isang iglap lamang, nakita namin ang aming mga sarili sa ibang lugar. Isang lugar na puno ng mga alaala ng aming pagkabata, mga kwento ng aming lola at mga bagay na matagal na naming nakalimutan. Ana, anong nangyayari? Tanong ni Marco na ngayon ay halatang tuliro. Hindi ko alam, Marco. Sagot ko habang pilit na iniintindi ang nangyayari. Sa gitna ng kalituhan, isang tinig ang narinig namin. Isang tinig na puno ng pagmamahal at saya. Tinig ng aming yumaong lola. Mga apo, napakalayo na ng inyong narating. Sabi ng tinig na bumalot sa amin ng init at aliw. Nagtinginan kami ni Marco, parehong hindi makapaniwala. Paano ito posible? Ang lugar na ito ang awit at ngayon ang tinig ng aming lola. Lahat ng ito ay tila bahagi ng isang malaking palaisipan. Pero tandaan ninyo, may isa pang lihim na kailangan ninyong tuklasin, isang lihim na matagal nang nakatago. Dagdag ng tinig bago tuluyang naglaho ang liwanag. Bigla kaming nagising mula sa tila panaginip. Kami ay nasa paanan muli ng isla, ngunit ngayon ay may dala na kaming bagong misyon. Isang lihim na kailangan naming tuklasin, isang kwento na mas malalim pa kaysa sa aming inaakala. Marco, kailangan nating bumalik, sabi ko, puno ng determinasyon. Oo, Ana, pero sa susunod, mas magiging handa na tayo. Sagot ni Marco habang kami naglalakad pabalik. Dala ang bagong pag-asa at misteryo. Ngunit bago pa kami makalayo, isang anino ang sumulpot mula sa likod ng ulap. Isang figura na hindi namin inaasahan. Isang tao na tila matagal na kaming hinihintay. Sino siya? Ano ang kanyang layunin? Sa gitna ng aming pagkalito, isang bagong kabanata ang naghihintay na mabuksan. Hindi ko alam kung paano ko kami napadpad sa ganitong sitwasyon. Ang araw na nagsimula bilang isang simpleng pagbisita sa lola ay nauwi sa isang misteryo na tila walang katapusan. Habang kami ni Marco ay nakaupo sa gilid ng bangka, ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa aming mga mukha. Dala ang kakaibang awit mula sa isla sa gitna ng ulap. Naririnig mo ba iyon, Lila? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng buwan. Tumango ako, pilit pinapakinggan ang melodiya. Isang awit na tila puno ng lungkot at pag-asa. Oo, Marco, parang nagtatawag ito. Nakakakilabot pero parang gusto kong malaman kung sino ang umaawit. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Isa-isang hinatak ni Marco ang sagwan, habang ako naman ay mabilis na nag-aayos ng mga gamit. Iniisip ang maaaring mangyari sa aming pagpunta sa mahiwagang isla. Ang tubig ay tila kumakalma sa bawat hakbang namin papalapit, na para bang inaanyayahan kami sa kanyang misteryo. May nararamdaman akong kakaiba, Lila, bulong ni Marco habang papalapit kami sa isla. Parang may mga matang nakatingin sa atin. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, inalala ko ang sinabi ni Lola tungkol sa isla na ito.
Sinabi niyang may isang sinaunang kwento na nagsasabi tungkol sa mga nawawalang kaluluwa na nag-aawit tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit sa tuwing tinatanong ko siya tungkol dito, palaging may lungkot sa kanyang mga mata. Tila ba may lihim siyang pilit ikinukubli? Pagdating namin sa pampang, tahimik ang paligid. Tanging ang awit lamang ang patuloy na bumabalot sa amin. Ang mga puno ay tila mga anino na nagkukubli ng mga lihim at ang hangin ay puno ng mga bulong na hindi ko mawari kung sa amin ba o sa iba. Sumunod kami sa tunog patungo sa gitna ng isla. Sa gitna ng kagubatan, narating namin ang isang maliit na clearing. Sa gitna nito ay may isang lumang altar na gawa sa bato at sa ibabaw nito ay may isang lumang plaka na tila puno ng mga ukit. Ang awit ay tila nagmumula sa altar at sa bawat hakbang namin ay tila lalong lumalakas ang tawag. Marco, tingnan mo ito, sabi ko, itinuturo ang mga ukit na tila mga sinaunang simbolo. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Parang mga kwento ng sinaunang panahon. Habang iniinspeksyon namin ang altar, napansin kong may isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mga dahon. Maingat kong inalis ang mga ito at doon ay nakita namin ang isang lumang libro. Ang pabalat nito ay may kalumaan, ngunit ang mga pahina ay tila sariwa pa. Sa unang pahina ay may nakasulat na mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit sa ibaba nito ay may isang tula na tila inaawit ng hangin. Basahin mo, Lila, udyok ni Marco habang ang awit sa paligid ay tila lalong lumalakas. Habang binabasa ko ang tula, naramdaman kong tila may kakaibang puwersa na bumabalot sa amin. Ang mga salitang bumubuo sa tula ay tila may sariling buhay at habang binibigkas ko ang huling linya, bigla na lang tumigil ang awit. Ang katahimikan ay bumalot sa buong isla at pakiramdam ko ay may isang bagay na nagbago. Anong nangyari? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Bago pa ako makasagot, bigla na lang may liwanag na bumalot sa altar. Ang mga ukit ay tila nabuhay at ang mga simbolo ay nagliwanag, naglalabas ng mga anino na dahan-dahang bumubuo sa harap namin. Ang mga ito ay tila mga tao, mga kaluluwang naglalakbay at ang kanilang mga mata ay puno ng lungkot. Marco, kailangan natin umalis. Sigaw ko, ang takot ay bumalot sa aking katawan. Ngunit bago kami makakilos, ang mga anino ay biglang naglaho. Iniwan kami sa gitna ng katahimikan. Sa aming likuran, isang boses ang narinig, isang pamilyar na boses na hindi ko inaasahan. Lila, Marco, hindi ko akalaing makakarating kayo dito. Lumingon kami at nakita namin si Lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pag-asa. Hindi ko alam kung paano siya napunta rito, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang sagot sa mga tanong na matagal na naming hinahanap. Lola, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Ngumiti si Lola at sa likod ng kanyang ngiti ay may lungkot na hindi maikubli. May mga bagay na kailangan ninyong malaman, mga lihim na matagal nang itinago. Habang nagsimula siyang magkwento, alam kong ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na paglalakbay. Ang awit mula sa isla ay hindi lamang isang misteryo. Ito pala ay isang tawag mula sa nakaraan, isang lihim na babago sa aming mga buhay. At sa paglubog ng buwan, alam kong ang tawag ay hindi pa tapos. Sa likod ng mga ulap, ang isla ay may mga lihim pa ring naghihintay na matuklasan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na nagmumula sa kanluran habang nakatayo kami ni Luis sa dalampasigan. Ang langit ay tila may lihim na itinatago sapagkat ang mga ulap na bumabalot sa isla ay hindi gumagalaw, parang tahimik na saksi sa aming paglalakbay. Matagal na kaming nangungulila sa awit na nagmumula sa kabila ng tubig. Isang himig na tila may kapangyarihang tawagin kami.
Ngunit ngayon ay narito kami, handang tuklasin ang mga hiwaga na bumabalot sa isla. Handa ka na ba, Ana? Tanong ni Luis, hawak ang maliit niyang bangka na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at sa kabila ng kaba, naroon ang hindi maipaliwanag na pananabik. Tumango ako, hindi tiyak kung ang hakbang na ito ay tama, ngunit alam kong kailangan naming malaman ang katotohanan. Ang isla ay hindi lamang isang bahagi ng aming imahinasyon. Ito ay isang lugar na tila puno ng mga lihim na dapat tuklasin. Habang nagsisimula kaming sumagwan, ang awit mula sa isla ay muling pumailan lang sa hangin. Ang mga nota nito ay tila naglalaro sa aming pandinig, nagkukuwento ng mga sinaunang alamat na matagal nang nakalimutan. Sa bawat sagwan, ang tubig ay tila may sariling buhay, umaawit kasama ng hangin. May nararamdaman ka bang kakaiba, Luis? Tanong ko habang patuloy kaming umuusad. Ang awit ay lalong lumalakas at tila may mga bulong sa likod ng mga nota nito. Oo, Ana, para bang may mga mata na nakatingin sa atin, sagot ni Luis. Ang kanyang sagwan ay bumagal, pilit na inuunawa ang paligid. Nang makarating kami sa pampang ng isla, agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na pumapaligid dito. Ang mga puno ay tila nagsasayaw sa hangin at ang mga dahon ay lumilikha ng sariling himig. Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay tila buhay, nagmamasid sa aming bawat hakbang. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang maliit na daan patungo sa isang lumang guho ng isang templo. Ang mga haligi nito ay nababalutan ng mga lumang sulat na hindi namin maunawaan, ngunit tila nagkukwento ng isang sinaunang kasaysayan ng isla. Ana, tingnan mo ito, sabi ni Luis habang tinuturo ang isang figura na ukit sa bato. Isa itong figura ng isang sirena. Ang kanyang mukha ay puno ng misteryo at ang kanyang mata ay tila nag-aanyaya. Siya kaya ang umaawit? Bulong ko, hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang figura ay parang buhay, halos dumadaloy ang tubig mula sa kanyang buhok. Ngunit bago pa namin maunawaan ang lahat, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ang awit ay biglang naging malungkot at ang paligid ay tila nagbago. Parang may panganib na nagkukubli sa lilim ng mga puno. Ana, nararamdaman mo ba iyon? Tanong ni Luis, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tumango ako, sabay tingin sa paligid. Ang mga lilim ay tila gumagalaw at ang mga mata sa figura ng sirena ay tila nagbabala. Hindi namin alam kung ano ang dapat gawin, ngunit alam namin na may kailangan kaming tuklasin. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Tanong ko kay Luis, pilit na inuunawa ang pagbabago. Parang may gustong sabihin ng isla, pero hindi ko pa rin maunawaan. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sa isang iglap, ang lupa sa ilalim namin ay biglang nagbago. Isang lagusan ang bumukas at bago pa kami makagalaw, bigla kaming nahulog sa isang madilim na kuweba. Ang awit ay tila mas malakas at ang mga bulong ay tila nagiging malinaw. Ana, ano ito? Tanong ni Luis. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ko alam ang sagot, ngunit nararamdaman ko na ang isla ay may sariling kwento na dapat naming marinig. Sa kadiliman, isang liwanag ang nagsimulang umusbong, isang sirena na puno ng kagandahan. Ang kanyang awit ay puno ng lungkot at pag-asa. Mag-ingat kayo, bulong ng sirena, ang kanyang boses ay puno ng babala. Ang isla ay may sariling lihim at kayo ang susi. Sa kabila ng takot, alam kong hindi kami maaaring umurong. Sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang kasaysayan na dapat naming tuklasin, isang kwento na magbabago sa aming mga buhay. At sa kabila ng lahat, ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang himig ng sirena ay naglalaro sa hangin at alam kong malapit na ang katotohanan. Ngunit ang tanong, handa ba kami sa kung ano ang matutuklasan namin?
Sa wakas, narating namin ang dalampasigan matapos ang tila walang katapusang paglalakbay. Ang hangin ay malamig at may bahid ng asin, at ang alon ay tila nag-aawitan, nagdadala ng kakaibang harmoniya na parang mula sa ibang mundo. Si Miguel, ang aking pinsan, ay nakatingin sa malayo na parang may hinahanap sa di maabot na abot tanaw. Ako naman ay abala sa pagsusuri sa paligid, pilit na inaalala ang mga kwento ng aming lola tungkol sa mahiwagang isla sa gitna ng ulap. Naririnig mo ba yon, Ana? Tanong ni Miguel na nagbigay ng sandali para sa aking pag-iisip. May kakaibang tono sa kanyang boses na nagdala ng kilabot sa aking likuran. Nakikita mo ba ang isla? Sagot ko, iniwasan ng tanong at pilit na itinatago ang kaba. Sa totoo lang, ang awit na naririnig ko ay tila tawag mula sa kaluluwa. Isang paanyaya na hindi mo maaaring tanggihan. Ngunit paano mo tatanggapin ang isang paanyaya mula sa isang lugar na hindi mo pa nakikita? Kailangan lang natin sumakay sa bangka, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa, puno ng tapang na tila galing sa kwento ng mga bayani. Sa kabila ng aming takot, may kakaibang puwersa na nagtutulak sa aming dalawa. Isang misteryosong pangako ng katotohanan na naghihintay na matuklasan. Naglakad kami patungo sa lumang bangkang yari sa kahoy, tila nakalimutan na ng panahon, ngunit sapat pa rin upang dalhin kami sa aming destinasyon. Habang kami papalapit, ang awit mula sa isla ay lalong lumilinaw. Bawat nota ay bumabagtas sa hangin at tumatagos sa aming puso. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit ang musika ay parang bahagi ng aming pagkatao. Isang simponya ng mga alaala na hindi pa namin nararanasan. Kami binaglayag na puno ng pag-asa. Ang alon ay parang alingawngaw ng awit na patuloy na gumagabay sa amin. Sa bawat hampas ng tubig, ang isla ay tila nagiging mas malinaw, mas totoo. Ang mga ulap na dati nagtatago sa kanyang anyo ay unti-unting naglalaho, nagpapakita ng isang paraisong hindi ko sukat akalain. Miguel, hindi ba't ito ang isla na kinukwento ni Lola? Tanong ko. Puno ng paghanga at takot, ang isla ay tila buhay, ang kanyang kagandahan ay hindi makatarungan at ang kanyang awit ay lalong lumalakas. Oh, Ana, pero parang may kakaiba, parang may kilala ako sa awit na, yan, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Parang, si Mama? Napatingin ako kay Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Ang aming ina ay matagal nang nawala. Iniwan kami ng mga alaala na puno ng pagmamahal ngunit walang sagot. Ngunit paano siya naririto? Sa isang isla na sa kwento lamang namin nasaksihan, habang patuloy kaming naglalakbay, ang awit ay tila nagbabago, umaangkop sa aming emosyon, sa aming kwento. Hindi ko mawari kung ito ba'y paanyaya o babala, ngunit ang isang bagay ay sigurado. Kailangan naming makarating sa isla upang malaman ang katotohanan. Sa wakas, narating namin ang Pampang. Ang alon ay tahimik na tila binibigyan kami ng pagkakataon upang makinig sa awit ng isla. Ang paligid ay puno ng mga puno at bulaklak na hindi ko pa nakikita. Naglalabas ng amoy na pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag. Ang lugar na ito ay parang tahanan, ngunit hindi ko alam kung para kanino. Miguel, kailangan nating alamin kung ano ang nasa loob ng isla. Sabi ko, puno ng tapang, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Baka narito ang mga sagot. Tumango si Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Naglakad kami patungo sa kagubatan, ang awit ay patuloy na umaawit, nagdadala sa amin sa isang landas na puno ng misteryo. Ang bawat hakbang ay parang bahagi ng isang kwento na hindi pa namin nasusulat, isang kwento na kailangan naming tapusin. Sa gitna ng kagubatan, narating namin ang isang lumang kubo. Ang pinto ay nakabukas na parang inaanyayahan kami sa loob. Nagkatinginan kami ni Miguel,
puno ng kaba ngunit handang malaman ang katotohanan. Tara na, Ana, baka narito ang sagot sa mga tanong natin, sabi ni Miguel, hinawakan ang aking kamay na puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man kami makapasok, isang malakas na hangin ang dumating. Sinara ang pinto ng kubo at nagdulot ng kakaibang katahimikan. Ang awit ay huminto at kami naiwan sa gitna ng kagubatan, puno ng tanong at takot. Miguel, anong gagawin natin? Parang may mali, sabi ko. Ang aking puso ay tumitibok ng mas mabilis, puno ng kaba. Ngunit bago pa man makasagot si Miguel, ang hangin ay muling nag-iba, nagdala ng isang bulong na puno ng misteryo. Ana, Miguel, malapit na kayo sa katotohanan. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pag-aalinlangan, ngunit determinadong malaman ang katotohanan. Ang isla ay may lihim na hindi pa namin natutuklasan at kami handa ng alamin kung ano ang nasa likod ng mga awit at bulong na bumabalot sa amin. At sa sandaling iyon, ang pinto ng kubo ay muling bumukas, inaanyayahan kami sa isang bagong simula. Sa pag-aakalang lahat ng misteryo ay nabuong buo na, nagkamali pala kami. Nagsimula ang umagang iyon nang sinag ng araw ay tumama sa aming mga mukha. Nasa gitna kami ng malawak na karagatan, ang bangka na kinalalagyan namin ay tila malapit ng bumigay sa bigat ng mga tanong na bumabagabag sa amin. Kasama ko si Mira, ang aking pinsang palaging may ngiti at may mga matang tila naghahanap ng sagot sa bawat kislap. Mira, sigurado ka bang nakita mo ang isla kahapon? Tanong ko habang iniunat ang aking mga kamay. Hindi ko matanggal sa isip ang kakaibang awitin na narinig namin mula sa gitna ng ulap. Isa itong himig na tila pumapawi sa pagod, ngunit nagbibigay din ng kakaibang takot. Oo, sigurado ako. Sa tingin ko, nasaan ang mga iyon ngayon? Sagot ni Mira habang tinatanaw ang paligid. Walang bakas ng isla, ni ng ulap na bumalot dito. Tanging ang mahinang alon lamang ang makikita. Walang ibang landas kundi ang aming mga iniwang bakas. Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagsimula itong magdala ng malamig na simoy at sa isang kisap mata, ang liwanag ng araw ay natabunan ng makapal na ulap. Ang ulap na iyon ay parang isang belo, unti-unting bumababa sa aming bangka. Mira, ano ito? Tanong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Ramdam ko ang pagkapit niya sa akin, parang ang kanyang takot ay nais niyang ipasa upang ako'y maging sandigan. Wala akong ideya, pero parang naririnig ko ulit ang awitin, sagot ni Mira, habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa kawalan. Ang awitin ay bumalik, mas malinaw kaysa dati. Tila ito'y umaagos mula sa kalaliman ng dagat, umaakyat sa alapaap at umuungol sa aming mga pandinig. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin, ang tila mahika ng tunog ay lumulukob sa amin. Naguudyok na sundan ito kahit saan man ito magtungo. Mira, kailangan nating sundan ang awitin, sabi ko, na ang aking loob ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung tama ang desisyon kong iyon, ngunit ang pusong kabataan ko ay puno ng kuryosidad na hindi mapigilan. Sinimulan naming igiya ang bangka patungo sa direksyon kung saan nagmumula ang awitin. Sa bawat paghatak ng sagwan, nararamdaman ko ang kakaibang lakas, ang bawat tunog ng dagat ay tila nagiging bahagi ng awitin na aming sinusundan. Ang mga alon ay tila mga hakbang, inaakay kami papunta sa isang lugar na hindi namin alam kung saan. Habang papalapit kami, unti-unti naming nakita ang hugis ng isang isla na lumilitaw sa kalagitnaan ng ulap. Ang isla ay parang isang panaginip, isang lugar na hindi mo aakalain na mag-e-exist sa gitna ng karagatan. Ang mga puno nito ay tila sumasayaw sa hangin, ang kanilang mga dahon ay nagkikislapan na parang mga bituin. Mira, nandito na tayo, bulong ko, na hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Ang awitin ay nagpatuloy.
tila nag-aanyaya sa amin na pumasok sa isla. Biglang bumukas ang kalangitan at ang araw ay muling sumikat, binubuksan ang tanawin ng isla. Sa gitna nito may isang malaking puno at sa ilalim nito ay isang matandang lalaki na tila nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang presensya ay parang isang bahagi ng awitin na ngayon ay bumabalot sa buong isla. Welcome mga bata, bati ng matanda, habang ang kanyang boses ay tila isang bahagi ng awitin. Matagal ko na kayong hinihintay. Hindi kami makapagsalita, ang aming mga mata ay naglalakbay sa kanyang anyo, sa kanyang paligid. Tila siya ang awitin, ang kaluluwa ng isla. Mira, ano ang ibig niyang sabihin? Tanong ko na ang puso ay puno ng kaba at pananabik. Alam ko ito, sagot ni Mira, na ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Ito ang lugar na palaging nasa panaginip ko. Ang awitin. Ito ang tawag ng tadhana. Bago pa namin maitanong ang susunod, ang matanda ay ngumiti at ang isla ay tila nagbago ng anyo. Ang mga puno ay naging mga haligi ng liwanag at ang lupa ay umangat, nagsisimulang bumuo ng isang landas patungo sa isang hindi namin maipaliwanag na destinasyon. Sa dulo ng landas, isang malaking pinto ang unti-unting bumukas. Sa likod nito, isang mundo na puno ng kulay, musika, at mga misteryo ang nag-aanyaya sa amin. Ngunit bago ko pa man maipasok ang aking paa, narinig ko ang matandang lalaki. Ang inyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Huwag kayong matakot sapagkat kayo ang mga pinili. Ang pinto ay kumislap at sa isang iglap, kami ni Mira ay nasa harap ng bagong mundo na puno ng mga tanong at kasagutan na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Ngunit ang awitin ay naroon pa rin, malalim at misteryoso, ang tunog ng aming tadhana. Ako si Lila at kasama ko ang pinsan kong si Nico. Kanina pa kami naglalakad sa makitid na daan, sinusundan ng lumang mapa na nakuha namin mula sa baul ng aming lola. Ang mapa ay may marka ng isang isla, isang lugar na hindi pa namin naririnig kung hindi dahil sa isang mahiwagang awit na tila nagmumula roon, naririnig lamang sa mga gabi ng kabilugan ng buwan. Habang papalapit kami sa dulo ng daan, ang awit ay unti-unting lumalakas. Tila ito'y pumapailan lang sa hangin, puno ng pangako at misteryo. Hindi naman kami takot, pero may kung anong kaba sa aming mga dibdib. Mula sa mga kwento ng aming lola, ang awit na ito ay sinasabing gabay ng mga nawawalang kaluluwa. Ngunit sa amin, tila ito'y isang tawag, isang paanyaya na hindi namin kayang tanggihan. Lila, naririnig mo rin ba ang naririnig ko? Tanong ni Nico habang nanginginig na itinuturo ang kalangitan. Sa itaas namin, naaaninag namin ang hugis ng isang isla, tila lumulutang sa gitna ng mga ulap. Ang liwanag ng buwan ay tumatama rito, at sa kabila ng layo, ramdam naming ito'y nag-aanyaya. Oo, Nico, sagot ko. At sa tingin ko, oras na para tuklasin natin kung ano ba talaga ang hatid ng awit na ito. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating ang tabing dagat. Sa aming harapan, ang tubig ay tila naglalayag sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa di kalayuan, ang isla ay tila nagiging mas malinaw, mas totoo. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero alam kong naroon ang aming mga sagot. Paano kaya tayo makakatawid? Usisa ni Nico habang tinititigan ang kalmadong dagat. Bigla mula sa likuran ng isang malaking bato, lumitaw ang isang maliit na bangka. Para bang ito ay inihanda para sa amin. Sakto, sabi ko habang hinahatak ang bangka papalapit sa tubig. Sumakay kami at ang awit ay tila naging gabay ng aming paglalakbay. Ang bawat hampas ng sagwan ay sinasabayan ng melodiya ng misteryo. Habang papalapit kami sa isla, napansin kong ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga ulap ay tila bumabalot sa amin. Pero sa kabila nito,
Ang awit ang nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Tila ito'y bumubulong na kami ay nasa tamang landas. Nico, tignan mo iyon, sigaw ko habang itinuturo ang isang makislap na liwanag sa isla. Para itong isang parola, ngunit imbis na ilaw, awit ang lumalabas dito. Pagdating namin sa pampang, mabilis kaming bumaba sa bangka. Ang lupa ay tila malambot sa ilalim ng aming mga paa at ang hangin ay puno ng samyo ng mga bulaklak na hindi ko kilala. Ang isla ay tila binabalot ng isang mahiwagang enerhiya at ang awit ay tila nagmumula sa gitna nito. Sinundan namin ang liwanag at habang papalapit kami, naramdaman kong may kung anong nagbabago sa paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas mataas, ang mga anino ay sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pumapasok kami sa isang bahagi ng isla na tila hindi pa natatapakan ng tao. Sa gitna ng isla, tumambad sa amin ang isang malaking punong kahoy na kumikinang sa ilalim ng buwan. Sa ilalim nito, may isang altar na yari sa bato at sa ibabaw nito'y nakaukit ang mga simbolo na hindi ko maunawaan. Sa altar, naroon ang isang maliit na kristal na tila pinagmumula ng awit. Lila, ito kaya ang hinahanap natin? Mahina at may pagkamanghang tanong ni Nico. Bago pa man ako makasagot, biglang nagbago ang tono ng awit. Naging mas mabilis ito, mas mapang-akit. Ang isla ay tila nabuhay at ang mga puno ay nagsimulang umindak. Sa ilalim ng liwanag, ang mga anino ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Bigla, mula sa likod ng puno, lumitaw ang isang figura, isang babae na may mahahabang buhok na tila alon ng dagat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim at sa kanyang kamay ay may hawak na luminescent na bato. Maligayang pagdating, mga anak ng lupa, wika niya, ang tinig ay tila bahagi ng awit mismo. Ang inyong pagdating ay ang simula ng pagbabago. Hindi kami nakagalaw ni Nico. Ang babae ay tila naglaho sa hangin, ngunit ang kanyang mensahe ay nanatiling nakakabitin sa aming isipan. Parang isang alingawngaw na patuloy na bumabalik. Sa paglingon namin, napansin kong ang isla ay tila nagbabago. Ang mga ulap sa paligid nito ay unti-unting nagiging malinaw at sa unang pagkakataon, nakita namin na hindi ito simpleng isla lamang, kundi isang pulo na puno ng mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ano kaya ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ni Nico, puno ng pagtataka at kaba. Hindi ko alam ang eksaktong sagot, ngunit alam kong ang awit, ang isla, at ang babae ay bahagi ng isang mas malalim na kwento. Isang kwento na ngayon ay bahagi na rin namin. Ngunit ang tanong ay, handa na ba kami sa mga susunod na mangyayari?